Hello, senior citizens! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Meron akong nabasa guys na isang SSS pensioner at tungkol to sa social pension and gusto ko pong i-share sa inyo to. Ang comment na to ay nanggaling po kay Ma'am Juliet. Sabi niya, ako po 3,800 ang pension ko sa SSS. May sakit pa. Hindi na kami sinali sa senior citizen social pension. Ang rason, may pension daw kami sa SSS. Sana ibalik para pambili ng maintenance. Hanggat hindi talaga maisabatas ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens kahit pensyonado ka man, hindi po talaga makakasali sa DSWD Social Pension for Indigent Senior Citizens ang ating mga pensyonado ni SSS or pensyonado ni GSIS. Nakakalungkot man to guys at masakit to para sa ating mga senior citizens dahil ang baba lang naman talaga ng 3,800 na pension mula sa SSS, di ba? Tapos hindi ka makakasama sa social pension ng DSWD na 1,000 pesos monthly. Dagdag din sana yun kahit papano. Pero kasi guys, yung batas kasi natin ngayon sa Pilipinas, no? Yun yung nakakainis lang. Dahil ang batas natin ngayon sa Pilipinas, pagdating po sa social pension para sa ating mga senior citizens, may pinagpipilian. Para lang sa mga indigent senior citizens. Laging may 4 indigent senior citizens. Dahil wala pang social pension na para sa lahat ng senior citizens. Ipakita ko ulit tong qualifications sa social pension natin ngayon ng DSWD na para lang sa mga indigent seniors. Lagi nating lagyan ng salitang indigent senior citizens guys dahil para lang naman talaga to sa mga indigent. Ito yung qualifications guys. Age 60 years old and above, yes, pasok kayo dahil isa na kayong senior citizens. Mahina na, sakitin or disabled, pasok din kayo dyan. Without a pension from GSIS, SSS, PVAW, AFMP, MBI, or any other insurance company, dito kayo bagsak, no? Dahil hindi po pa talaga pasok guys ang mga pensyonado pagdating po sa social pension ng DSWD for indigent senior citizens. And then the last one, dapat wala kayong regular source of income. Compensation or financial assistance from relatives para masuportahan ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan o yung pang-araw-araw yung basic needs. So dito pa lang guys, sa mga pensyonado po dyan, bagsak na talaga kayo pagdating sa DSWD Social Pension. Hindi talaga po kayo kasama. Kahit na masakit to para sa inyo guys, syempre pinaghirapan nyo yung SSS nyo, yung kabataan nyo, diba? Pinaghirapan nyo yung contributions nyo, mapa-SSS, GSIS. So, ngayong tumanda na kayo, additional sana na galing sa government itong DSWD Social Pension. Pero yun nga lang, wala tayong magagawa. Talagang ang DSWD ay nagkakaroon lagi yan sila ng regular na revalidation. No? I-revalidate ulit nila yung mga nasa listahan. Kung ito ba ay pasok pa sa indigent seniors, ay hindi na kasi isa na siyang pensyonado ni SSS. Ito ba ay pasok pa sa pagiging indigent seniors? Ay hindi na dahil yung anak niya nasa abroad na. Ito ba ay pasok pa sa pagiging indigent seniors? Ay hindi na rin. Nagkaroon na yan ng malaking negosyo, may malaking pwesto na yan ngayon sa palengke, mayaman na yan, may pera na yan. Diba po? Kaya ang dami pong mga pensyonado po, mapa-SSS or GSIS guys, na dating kasama sa Social Pension for Indigent Senior Citizens at tinanggal na sa listahan. Kaya yung batas sana na sinusulong ngayon ni Senator Risa Hontiveros guys, yung may Senate Bill 141 or Lingap para kay Lolo at Lola Act, no? Yung Universal Social Pension na yan, kung ma-approve to, kung maisabatas to guys, lahat talaga ng senior citizens pasok na dyan. At ang ganda pa naman sana ng proposal amount niya dito, 1,500 monthly. Yun ay kung ma-approve. Dahil ang dami-dami pang pagdadaanan ng bill na to bago to maisabatas. Alright, senior citizens, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.